kasaza, nasubukan mo na bang gumawa ng kwek-kwek sa bahay? Kung hindi pa dahil natatakot kang sumablay, ay panoorin mo na nga yung video na ito para iwas palpak sa ating kwek-kwek. Para sa ating kwek-kwek orange butter, ito lang yung kailangan nating tandaan. Naglagay ako dito ng 1 cup of all-purpose flour and 1/4 naman para sa ating cornstarch. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon of baking powder. Nasa 3/4 hanggang 1 cup of water naman ang pwede mong ilagay para sa ating butter. Nag-add din ako dito ng garlic powder para mas maging malasa ito at syempre yung pampakulay ng ating kwek-kwek ang annatto powder. Haluin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin. Hindi naman siya dry na dry at hindi naman sobrang labnaw. At dahil medyo dry pa nga itong ating kwek-kwek butter, ay dinagdagan ko pa ito ng konting water hanggang sa makuha ko yung ganitong consistency. Ilagyan ko na nga ito ng asin pagkatapos ay dinagdagan ko pa ito ng annatto powder para mas maging makulay at kaakit-akit ang ating kwek-kwek. Haluin lang natin ito ng maayos at pwedeng-pwede na nga itong ating kwek-kwek butter. At bago nga tayo makagawa ng magandang kwek-kwek ay kailangan muna natin ng mga itlog. I-coat lang natin ang mga itlog sa all-purpose flour pagkatapos ay pwede na nating ilagay sa ating kwek-kwek butter. 4, 5. Isa-isa ko na ngang inilagay ang mga itlog para naman tayo ay makapagprito na. Nimulan ko na ngang iprito isa-isa itong ating mga kwek-kwek. Make sure lang na hindi mo sila masyadong pagdikitin habang piniprito upang hindi ka mahirapang paghiwalayin sila. Gaya nga nung ginawa mo dun sa magjowa, charot. Tignan nyo naman ito mga kasaza, ang ganda nga talaga ng pagkakagawa ng ating kwek-kwek. Abangan nyo na nga lang ako sa inyong mga kanto dahil magsisimula na ang bago kong business, ang kwek-kwek ni Saza. Charot! And that's all for today mga kasaza. Please like, share, and follow for more!